Hello mga kapatid! Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po, pagbati po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At diretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Nagkaroon po ng malasarsuela ang ginagawa na naman po, ginagago na naman po tayo, no, mga kapatid, nitong Kamara de Buaya de Representante, no? Nagkaroon na naman po sila ng panggagago sa taong bayan at ito daw po si Saldico ay bumaba na po, tinanggal ba, bumaba ba, ano po ba ang nangyari at ang sabi po ay naapektuhan na daw po ang kanyang kalusugan bilang paghawak po sa Committee on Appropriation Chairs mga kapatid. Siya po ay niligwak na. Niligwak po ba? Ano po kaya ang pakana nila dito? No mga kapatid, dahil nakita naman po natin na nahaharap po sila sa kaliwat ka ng batikos mga kapatid. Bago mo pa iwanan, Speaker Saldico, bago mo pa iwanan yan, wala na po, lusaw na po ang pangalan mo. Hindi ka na po makakabawi sa pangbababoy at pambabastos nyo sa kaban ng pera ng taong bayan. Isa ka sa napangalanan, kasama mo si Speaker Martin Romualdez na mananagot sa batas. Tandaan mo yan, Saldico, hahabulin at hahabulin ka ng konsensya mo. At nagsalita kanina, no, si Sandro Marcos, na ngayon na lang ulit natin nakita si Sandro Marcos sa plenary, no, at tumindig po siya. At siya po ang nagsalita laban po dito sa pagbaba po ni Saldico mga kapatid bilang Committee on Appropriation Chairs mga kapatid. Ano po kaya ibig sabihin nito, no? Inuunggoy na naman ba tayo ng mga taong ito? Ginagago na naman ba tayo ng mga taong ito? Nito ni Martin Romualdez na hindi na talaga natin mapagkakatiwalaan. Basahin po natin ang naging pahayag po ni Representative Saldico. Ito po ang kanyang sabi, ayan po. I extend my heartfelt gratitude to the majority in the Congress of graciously accepting my decision to step down as a chairman of House Committee on Appropriation. This decision made with a heavy heart is driven by pressing health concern. The highly demanding natures of my role has taken its toll and I now to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. Biglang nagkasakit, Biglang nagkasakit si Saldico. Ganyan talaga ang mangyayari sa inyo kapag hahabulin kayo ng konsensya nyo. Hahabulin kayo sa ginagawa nyong pambababoy at hindi yan kakayanin ng konsensya nyo hanggang konsensya nyo ang mananaig. Hindi kayo titigilan ng konsensya nyo. Uusigin kayo ng konsensya nyo. Hindi lang po yan. Mananagot kayo sa taong bayan. At ito si Saldico, marami din tong kinaharap na issue. At ito ay may kaso pa mga kapatid. May kaso pero inilagay sa Committee on Appropriation Chairs na sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong si Saldico at si Martin Romualdez ang may hawak ng pera ng ating bansa mga kapatid. Ngayon bumaba si Saldico, sino na naman kayang kawatan ng politiko ang ipapalit nila dito kay Saldico? Sino kaya? Ikaw Martin Romualdez, kailan ka bababa? Kailan ka tatamaan ng hiya? Kailan ninipis ang mukha mo? Ilang buwan na lang kayo matatapos ng 19th Congress. Konting-konting pagkakataon na lang. Walang-wala na kayo. Ikaw Martin, malabo kang mapatalsik dyan dahil wala kang kalaban, dinisqualified nyo. Si Miss Nene Bacale, para walang kalaban. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mga kawatan kayo at mga gahaman kayo sa kapangyarihan. And pagpatuloy natin, I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored
to have been entrusted with immense responsibility of steering the nation budget in the service of the House of the people and the constituents we represent. Nararamdaman pa kaya? Isinasabi mo, represent ka ng mga constituent mo? Nararamdaman pa kaya ng mga taga Bicol ang pagsisilbi mo sa inyong nasasakupan? Ngayon, ano ang mangyayari sa pagbaba, sa pagtanggal? Dahil nga may sakit na daw eh. Huwag niyong pabayaan na makalabas ng bansa si Saldico. Huwag nating pababayaan yan mga kapatid. Magmasid tayo. Huwag nating hayaan makalabas ang isa sa nambaboy sa kaban ng bayan. Si Martin Romualdez, no? Tanong ulit natin, kailan kaya tatamaan si Martin Romualdez ng hiya? Kailan kaya siya uhusigin ng kanyang konsensya? Mga kapatid, grabe ang nangyayari, no? Gumagawa sila ng eksena. At mga kapatid, hindi po pinalagpas ni Kong Rodante Marculeta ang Huwadcom sa pangunguna ni Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers at ni Caraps Paduano, mga kapatid. Nakatulog pa kaya ito? Itong mga ito sa ginawa pong rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Kanina po, dyan po sa Quirino Grandstand na dinaluhan ng milyong-milyong mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Kasama na rin po ang iba't ibang organisasyon na nakisa at sinubaybayan po ang naging galaw po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. At talaga pong binanatan ni Kong Rodante Marculeta. Ito pong House of Representative, etong pangunguna po na itinatagpo ng Huwadcom, no, ay binanatan po ni Kong Rodante Marculeta. Makaahon pa kaya itong mga ito? Talagang hindi po makakatulog to sa ginawa pong banat ni Kong Dante Marculeta na naksaksihan po ng milyong Pilipino. Kaya kayo mga kapatid, kung ikaw ay taga Maynila, nasasakupan mo ang tumatakbong congressman dyan ay si Benny Abante, si Dan Fernandez, ay si Valeriano, humanap po kayo ng ibang choice. Huwag niyo na pong ihalal yung mga yan. Matuto po tayo sa mga nangbababoy at nagaharing uri na nandyan sa House of Representatives. Baguhin po natin ang mukha ng tutungtong na 20th Congress, na ilagay natin ang mga politikong may respeto at may pagmamahal sa batas. Basahin po natin mga kapatid, ito po ang naging pahayag ni Kong Rodante Marculeta. Ngayong kanina po to sa Quirino Grandstand, sa harap po ng milyong-milyong Pilipino. Kung susumahin mga kapatid, kung may ano po natin, lahat po ng dumalo na miyembro ng Iglesia ni Cristo, kasama na po ang 13 lugar na pinagdausan po ng National Peace Rally ng INC, ay ito daw po ay humigit kumulang loloobin 3 milyong mga miyembro, hindi lang po miyembro, kasama na po ang ibang organisasyon na nakiisa. Ay narinig po ng 3 milyong Pilipino, at hindi lang po yan na mga taong nanonood po sa mga television, sa mga live streaming, na nakaparinig po at binanatan po ni Kong Dante. At ito po ang kanyang sabi mga kapatid. Pakinggan po natin at basahin na lang po natin ang naging pahayag po ni Kong Dante. Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwari lang na korte. Yung mga chairs na 4 na committee doon, wala ni isang abogado. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin sa ekonomiyang, panlipunan, pangseguridad, korupsyon at katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ang isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Ang tinutukoy po niya dito mga kapatid,
Yun nga po ang pagpapa-impeach po kay Vice President Sara Duterte at ang ginagawa pong pag-usig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dito po humugot si Kong Rodante Marcoleta dahil nakita po talaga ni Kong Dante Marcoleta. Si Kong Dante Marcoleta ay isang abogado at nakita po niya at nasaksihan po ng kanyang dalawang mata ang ginawa pong pambababoy at pangwawalang hiya at pagmamalabis po nitong mga huwad committee na ito, mga kapatid, sa pangunguna po ni Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers at ni Caraps Paduano. Isama mo na si Romeo Acop, at saka si JJ Suarez ng Quezon City. Ito'y magkakasing haring uri na naglalapastang at bumababoy sa karapatan at dignidad ng mga witness at ng mga dumadalo po dyan sa Kamara de Representante, mga kapatid. Again, ulitin po natin, wag po nating pabayaan ito, Itong si Saldico na makalabas ng bansa, mga kapatid. Pagtulungan to ng maraming Pilipino na panagutin kung ito man po ay may pagkakasala at paglabag sa batas, mga kapatid. Again, maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo, sa mga milyong-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nanindigan para sa kapayapaan po ng bansang Pilipinas. Saludo po kami, kasama ng maraming Pilipino po, ang inyo pong sipag, dedikasyon, tiyaga at pagtitiis sa ginawa po dyang rally, mga kapatid. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Kayo po, ano po ang inyong masasabi, mga kapatid? Pabor ka ba na naalis lang basta-basta si Saldico? Dapat ito ay panagutin kung ito ay may kasalanan sa batas at isama na si Speaker Martin Romualdez, mga kapatid. At ang Quadcom na binanatan po ni Kong Dante Marcoleta. Ang tanong, nakatulog kaya itong mga politikong ito? Baka po ay nagbibilang na po ng mga buhok itong mga ito, Again, maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay at panonood dito po sa Politika Artista PH. Maraming salamat po. Pagbati po galing po dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po.